Gandang araw po sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa overview of policing in England. Kasama ng kanilang mga organisasyon, proseso ng recruitment at training, mga kalakasan ng kanilang sistema, at ang kanilang ranggo, sahod at retirement system. Pagkatapos nito, ihahambing natin ito sa sistema ng pulisya ng Pilipinas, ang ating bansa, upang makita kung saan tayo magkakapareho at kung saan tayo maaaring matuto. Dumako naman tayo ngayon sa kalakasan ng pulisya ng England. Sila ay may malawak na paggamit ng CCTV, facial recognition at data analytics. Meron din silang Independent Office for Police Conduct para sa oversight. Sila rin ay may pataas ang antas ng edukasyon at pagsasanay ng mga pulis. Sila rin ay aktibong nakikipagtulungan sa international law enforcement tulad ng Europol. Sa kabilang banda naman sa Pilipinas, ang Pilipinas ay may Barangay Peacekeeping Action Teams o di kaya ay BPAT na tumutulong sa community policing. Gumagamit rin ng CCTV sa ilang lungsod, ngunit limitado pa ang facial recognition at data analytics. May International Affairs Service at NAPOLCOM para sa oversight, ngunit may mga issue sa transparency. Regular ang pagsasanay ng mga pulis, ngunit may kakulangan sa advanced training at kagamitan. Sumunod naman ang kanilang mga ranggo at katumbas nitong mga sahod. Ang pinakamababang ranggo sa England ay ang constable. Ang sahod nito ay nasa 28,000 to 45,000 pounds. Katumbas naman nitong ranggo sa Pilipinas ay ang patrolman or patrolwoman na nagkakasahod ng 29,668 pesos. Ang susunod na ranggo ay ang sergeant. Nasa 51,408 to 55,945 pounds. Sa Pilipinas, katumbas nito ang police corporal na nagkakasahod ng 30,867 pesos. Ang susunod naman ay ang inspector sa England. 52,000 to 65,000 pounds ang kanilang sahod. Katumbas nito ang police staff sergeant sa Pilipinas na may sahod na 32,114. Next, ang chief inspector. Sila ay may sahod na 70,116 to 75,899 pounds. Katumbas din nito ang police master sergeant dito sa Pilipinas. Sila ay may sahod na 33,411 pesos. Sumunod naman ang superintendent. Sila ay may sahod sa England ng 80,784 to 95,025 pounds. Katumbas nito sa Pilipinas ang ranggo ng Police Senior Master Sergeant na nagkakaroon ng sahod na 34,079 pesos. Sumunod ang Chief Superintendent. Sila ay may sahod na 99,612 to 117,000 pounds. Nakatumbas naman ng Police Chief Master Sergeant. May sahod ito ng 34,761 pesos. Ang Assistant Chief Constable or Assistant Chief of Commander, mayroon itong sahod na 150,260 to 129,600 pounds. Katumbas nito ang Police Lieutenant to Police Colonel. Katumbas ng kanilang sahod ang 50,000 to 90,000. Next, ang Deputy Chief Constable. May sahod ito na 140 and 554 to 178 and 686 pounds. Katumbas nito sa Pilipinas ang Police Brigadier General. Mayroon itong sahod na 100,000 plus pesos. Ang pinakamataas naman na ranggo ay ang Chief Constable o Chief Commissioner. Ang kanyang sahod ay umaabot sa 509,582 pounds. Katumbas nito sa Pilipinas ang pinakamataas ring ranggo sa police na ang PNP Chief or Police General. Ito ay may sahod ng 250,000 pesos o mas higit.
Tungo naman tayo ngayon sa edad ng pagre-retiro or age of retirement. Sa England, karaniwang retirement age ay ang 60 years old, ngunit maaaring mag-extend depende sa kanilang mga posisyon. Sa kabilang banda naman sa Pilipinas, ang mandatory retirement age ay 56 years old para sa mga uniformed personnel ng PNP. Pumunta naman tayo dito sa police recruitment process ng England. Number 1 is online application. Ang application ay sinasagawa o ginagawa sa mga official police recruitment website ng bawat rehiyon. Maingat nilang sinusuri ang mga kwalifikasyon at dokumento ng aplikante. Number 2 is the assessment center. Dito sinusubok ang written test, numerical reasoning at situational judgment. Sinusukat kung paano magdesisyon ang aplikante sa mga sitwasyon sa trabaho. Number 3 is interview. Sinasagawa ang competency-based interview upang makita kung may mga katangiang angkop sa pagiging pulis, gaya ng integridad, disiplina at kakayahan sa komunikasyon. Number 4 is background and security checks. Mahigpit ang vetting process para tiyakin na walang criminal na record o anumang connection sa illegal na activities. And then number 5, medical and fitness test. Tinitiyak na physical, mental at emotional na handa ang aplikante. And then number 6, job offer and training. Kapag nakapasa sa lahat, bibigyan ng job offer at magsisimula ang pagsasanay, and may probationary period o panahon ng obserbasyon bago maging ganap na isang pulis. Sa recruitment process naman dito sa Pilipinas is number 1 ay ang application through NAPOLCOM or PNP recruitment centers. Ang mga aplikante ay dumadaan sa National Police Commission or NAPOLCOM o sa Police Recruitment and Selection Service ng PNP. Entrance exam. Number 2 is the entrance exam o NAPOLCOM PNP. Sinusuri ang kaalaman at kakayahan sa komunikasyon at batas. And then number 3 is initial screening. Kasama rito ang height requirement, age limit at educational background, at kailangang may bachelor's degree. And then number 4 is neuropsychiatric test. Sinusukat ang mental at emotional stability. And then number 5, medical, dental at drug test para matiyak na nasa mabuting kalusugan. Number 6 is physical agility test or PAT. Binubuo ng push-ups, sit-ups at 3 kilometers run. Number 7 is background investigation at panel interview. Tinitignan ang mga moral character record at pananaw sa serbisyo. And then number 8 is training admission. Kapag nakapasa, papasok sa training sa PNP or Philippine National Police Academy o sa PNP Training Service. Dito is sa England, mas nakatuon sa competency ang behavior-based assessment, samantalang sa Pilipinas ay mas binibigyan din ang physical at moral qualification. At mas digitalize at standardize ang proseso sa England, online system, samantalang sa Pilipinas ay kombinasyon pa rin ang manual at online system. At parehong may background check at fitness test, ngunit mas mahaba at mas detalyado ang recruitment process sa Pilipinas dahil sa dami ng dokumento at screening stages. Pumunta naman tayo dito sa police training ng England. Ang pagsasana ay ginaganap sa
College of Policing o sa mga regional police training centers. Mga paksa nito is yung mga law, ethics, use of force, community relations, communication skill at investigation techniques. May scenario-based learning o pagsasanay sa aktwal na sitwasyon at supervised patrols sa komunidad. Dito naman is continuous professional development o CPD. Laging may karagdagang kurso o training habang nasa serbisyo. May specialized training para sa counter-terrorism, cybercrime, forensics, at iba pang espesyalisadong unit. Dito naman sa Pilipinas ay ginaganap sa Philippine National Police Academy o PNPA o sa mga Regional Training Centers or RTC ng PNP. Mga paksa is yung mga criminal law, police ethics, human rights, community policing, investigation, self-defense, marksmanship at discipline. May field training program kung saan nagpapatrol at nagsasagawa ng aktwal na operasyon sa ilalim ng supervision. May mga in-service training at career course gaya ng public safety, basic recruit course at leadership development course. Ang paghahambing nila, yung Philippines and then England is parehong binibigyang diin ang law enforcement, ethics at community relations. Sa England, mas nakasentro sa problem-solving approach at public trust, habang sa Pilipinas naman ay mas istriktong military style ang training. May bukas sa continuous education ang England o CPD, samantalang sa Pilipinas ay madalas ay rank-based requirements bago muling mag-training. And then, tumako naman tayo dito sa police organization ng England. Number 1 is Metropolitan Police Service. Number 2 is City of London Police. 3, Greater Manchester Police. Number 4, West Midlands Police. Number 5, Merseyside Police. Number 6, West Yorkshire Police. And then number 7, Thames Valley Police. Number 8, British Transport Police. And then yung pinaka-last is National Crime Agency or NCA, which is tumutok sa serious and organized crime. Philippines organization ng Philippines naman ay number 1 is Philippine National Police or PNP. Ito yung pangunahing pambansang organisasyon sa ilalim ng DILG. Number 2 is National Bureau of Investigation or DNBI. Katumbas ng FBI sa US, tumutok sa major crimes. And number 3 is Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. And then number 4 is Special Action Force SAF, elite unit para sa counter-terrorism at high-risk operations. Number 5 is Maritime Group, Aviation, Security at Highway Patrol Group, mga spesyalisadong sangay. And then, ang paghahambing ng England at Pilipinas sa organization is, sa England ang mga police forces ay decentralized. Bawat rehiyon ay may mga sariling kapulisan na may sariling pamunuan. And then dito sa Pilipinas is centralized. Iisang pambansang organization which is PNP ang namamahala sa buong bansa. At parehong may mga specialized units, ngunit mas teknolohikal at modernisado ang kagamitan ng mga police agencies sa England. And then ang overall is
Ang recruitment ng England is online at competency-based, habang dito sa Pilipinas naman ay manual at physical-based. Sa training is sa England, community-oriented at CPD focus, habang dito naman sa Pilipinas ay military style at rank-based. And sa organization is decentralized by region sa England, and dito sa Pilipinas is centralized national structure. And then yung layunin ng England is public trust and modernization, and dito sa Pilipinas naman is discipline at law enforcement.